Okay, balik po tayo sa ating palatuntunang Radyo Klinika sa DWIZ. Kasama pa rin natin ang ating superhero, Dr. Ted, the Everest Esguera. Doc, magandang gabi uli sa iyo at pinag-usapan nga natin yung mga naging experience mo, naging karanasan mo dito sa COVID-19. Si Mrs. Mhm. nagkaroon din, no, dahil siya ay isang doktora. Maaaring Yeah. doon niya nakuha sa kanyang pagiging frontliner ang kanyang COVID. Pero parang hindi naging pareho yung epekto sa inyong dalawa ng COVID, Mhm. Doc. Oo. Tama 'yan, tama 'yan. Kasi una, yung wife ko ano siya, magaling kasi yung kanyang rapport with, with her work na modesty aside. Mm. So meron siyang mga private practice saka government. At yung time na dumating yung COVID, siyempre parang although gumagamit naman ng PPE, pero hindi yung katulad na para kang astronaut. Mm. Nagkataon, modesty aside ulit, meron akong gamit na mga high-tech kasi nga yung company ko, I work with Energy Development Corporation. It's a Yes. renewable company. Mm. Siyempre, nagpapatakbo kami ng electricity. At Mm. kinuha nila ako to address to emergency. Yun yung trabaho ko. Mm. No? Kasi hawak Oo, namin buong rescuer ka geothermal. eh. Oo. Hindi lang sa rescue ko, hindi. Kung ano yung pwedeng mangyari sa geothermal power plants, meron Mm. kaming windmill sa Burgos, sa Ilocos, meron kaming solar, Mm. meron kaming hydro. So lahat kami renewable energy kasi we are very strong in the environmental campaign. So, Mm. pero hindi ibig sabihin na hindi kami tamaan kasi siyempre pag meron kang Mm. geothermal power plants, nasa gilid ka ng mga fault line, volcano, lahat ng disaster nandun. So they got me in. So Oo. my job is to look at all things that will happen, ugly things that will happen. So lahat yan, multi-hazard ang tawag ko dyan, Ma'am Maru. So including outbreak. So 2014 pa nga, halos sinulat ko itong it's not yet COVID. Mm. But I wrote about physical distancing. Actually, ang word talaga is physical distancing. Mali po yung social distancing. Mm. I have to remind your Mm. follow mga taga-subaybay. Kasi una, lalo ngayon, kausap ko kayo. Mm. So napapakinggan niyo ako. Kung may TV siguro magigita niyo ako. Pero malayo tayo. Mm. We are still socially attached. Kasi pag sinabi mong social distancing, it involves the emotional part. We are not that. We are only after the 3 to 6 feet away, the distance. So we call it the physical distancing. Yeah. So 2014, I wrote about it. Even the word fake news, hindi pa uso nun eh. Ang aking template ay SARS and MERS. Mm. So sabi ko, naku, maghanda tayo. Mm. Of course, my company, kinuha nila ako. Parang extreme kasi pag ganun ka eh. Oy, maghanda tayo sa gera. Parang, oy, gera. Although I wrote about it and then Marawi happened the year after. So I wrote it in my book and Marawi happened. Then here comes this infectious thing na I keep on writing and then that's 6 years ago, then 4 years ago, then 2 years ago. Lagi kong sinasabi itong, not pandemic, outbreak lang ako. Wala ako dun sa buong mundo mangyari. Mm. But I was writing about hand washing, Mm. separation of yung isolation, pagkain, pati toilet. I call 16 reminders. I call it the Sweet 16S. SS. Puro S yun. Mm. Okay, style it with mask. Okay. Ngayon, di ba nakita nyo maraming Oo nga. mga style ang mask. Oo nga Naging fashion. May brand So pa. I wrote Oo. style it with mask. Oo. But I was after the mask because when you put the mask, it's a symbol of respect and it's a symbol of love. Kasi wala kang choice. Pero ito kung gusto kong linawin sa inyo. Mm. Hindi ibig sabihin na si virus hindi makakalusot sa N95. Lusot po yan. Doon sa 0.3 micron. Talaga? Lusot yan. Mm. But gladly, it's not totally the virus that flies there like total airborne. Although ngayon may mga studies na kita lang, hala airborne daw. Oh. Itabi ko muna yan. Oh. Karamihang virus nakikita sa droplet. Pag nagbahinga ko, Yes. hatsu! Oo. Tandaan niyo po yung virus, tandaan yung virus, nasa loob ng cell. Mm. Pag nasa loob ng cell, yung cell, sila yung nagsisikret. Kung ano yung mga plema, galing po yan sa loob ng tissue ninyo. Yung tissue ninyo are group of cells performing one distinct function. So, nandoon sa plema, pagbahin ko, so lumipad yung droplet, slow motion ko. Mm. Ngayon, pag meron kang mask, Mm. trap siya doon. Oo, makikip siya. Oo. Diba? Kita nyo na. Pag may mask ang kaharap nyo, mas wala ng transmission. Yeah. Plus may distansya pa kayo kasi pag nagbahin kayo, hatsu!
hindi naman yun malayo that you propel it unless nasa loob ka ng aeroplano. Oo. Okay? O kaya sa Kasi, enclosed space na walang bintana. Diba? walang bintana, walang ventilation. So, pwede siyang umiikot kasi yung, wag yung, ang aircon, akala nyo, galing labas, hindi po. Ikot-ikot lang yun sa loob. Wala namang aircon na meron siyang level. So, hindi siya bumabagsak, Doc? Hindi siya na pumupunta sa bumabagsak. lupa? Oo. Bumabagsak. Ang tanong, kasi to get the infection, first and foremost, you have to satisfy around 6. 6, number 1. What is the type of the virus or the microbes? Kung talagang highly infective siya. Meron bang hindi highly infective? O highly infective that can create damage, anong type? Number 2, sino yung may karga at tatamaan? Kung merong infectious doon sa loob mo na may sakit, talagang may chance ka. At sino yung tatamaan? Halimbawa, matanda na, may cancer na nag-take ng or bata, baby, vulnerable, no? Or yung may mga comorbidity, yung mga diabetes, no? So, ito yung mga sinasabi natin comorbid. So, pangalawa. Pangatlo, ano yung dose? Para siyang lason. Ganon din yung microbe. Anong dose? Halimbawa ngayon, nag-uusap lang tayo, konti dose, binahingan kita. Marami yung dose mo. Pang-apat, saan siya matransmit? Karamihan, dito sa mucosa, hinga. Or, nakahawak ako, ginalaw ko yung mouth, nose, eyes ko. May mucosa. Pag sinabi mucosa, ito yung mga ganyang very sensitive na tissue, mga lining sa loob ng mouth. Okay? Pang-apat na yun, yung panglima noon ay asang lugar ka. For example, confined, nasa loob ng sasakyan, aircon. So, pwede siyang, napopropel lang siya kahit saan-saan. Pwedeng mapasa sa likod. Kaysa sa open space, na merong hangin, nilipad siya ng ventilation, walang problema. Or, merong lugar na wala talaga, parang standstill, magdadrop lang siya by virtue of gravity. And then, of course, yung 6, yung mga barriers. Yung mga stancing, yung tinatawag ko, Mamaru na the 7 wonders of safety. I-share ko yun sa iyo, 7 wonders of safety. The wearing of the mask is 1. Number 2, the washing of the hands or the sanitizing of the hands. Ideally, washing with water and soap. Ayos na yan. Yes, oo. Sanitizing, kung wala, nasa sasakyan ka, di sanitize it with alcohol, 70%. 3, avoid crowd. Maglinya ka, talagang bigyan mo ng distansya. Nasa mall ka, hintay ka ng sasakyan, nakalinya ka for train. Talagang i-observe mo yun. 5, avoid touching. Yung mga, tama ba? 4 pa. 5, sneeze and cough etiquette. So, bit ka ng panyo. So, kung wala, pwede daw dito. Or ito, ubo. Sa loob. Lumayo ka. Kasi kahit pa nakaganon ka, pag humatso ka, sabihin ko sa'yo, maghatsing ka, umubo ka, lahat ng tao titingin sa'yo. Maiilang yan. So, ikaw mismo, kusa kang lalayo. Oo. Okay. Anyway, Doc, sandali, babalikan natin yan. Mag-break muna ulit tayo. Babalik ang Radyo Klinika.